Namahagi si Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala ng mga kagamitan at proyekto para sa mga magsasaka sa Negros Occidental. Ito ay nagkahalaga ng 52 million pesos. Ang buong detalye mula kay Guillermo Tejida ng PTV Bacolod. The family at mga ibang na department. Ipinamudmod ng Department of Agriculture sa pamamagitan ni Kalihim Proceso Alcala ang mga proyekto at kagamitan pang-agrikultura para sa probinsya ng Negros Occidental na nagkakalaga ng 52 milyong piso. 6 na milyong piso ang itinalaga para sa Rice Processing Center ng probinsya bilang karagdagang pondo para sa Rice Sufficiency Program nito. Ayon naman kay Governor Alfredo Marañon Jr., magiging sagana at sapat ang supply ng bigas ng Negros Occidental pagdating ng susunod na taon. Sa kanyang pagbisita, ipinamahagi din ni Secretary Alcala sa probinsya ang 2.5 million pesos para sa Cash for Work program at mga benepisyaryo ng 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ibinigay din ng Department of Agriculture ang 10 rice thresher, 30 hand tractor, 6 na rice transplanter, 8 flatbed dryer, 9 na multipurpose pavement o solar dryer, 1 rice harvester, 11 steel plow, mga binhi para sa kape at kakao at iba pa. Samantala, ibinigay din ng Philippine Crop Insurance Corporation ang cheque na nagkakalaga ng 2.7 million pesos bilang tulong sa probinsya, kasunod ng mga pinsalang idinulot ng mga pagbaha kamakailan. Ayon pa kay Secretary Alcala, siya'y nagagalak na ang Negros Occidental ay maituturing ng lamb capital ng bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng tinatayang 6,000 tupa ang nasa Negros Occidental. Bilang pasasalamat naman ng Department of Agriculture, ibinigay sa pamamagitan ng raffle draw ang 10 mga kalabaw para sa mga magsasaka. Para sa Telebisyon ng Bayan, Guillermo Tejida III. Samantala, inaasahang mas lalakas pa ang industriya ng pag-aalaga at pagbebenta ng mga bulaklak sa lungsod ng Baguio. Ito ay dahil sa gagawing farm-to-market roads sa mga mountain resorts na ginagawang taniman ng mga commercial flowers. Ayon kay Baguio Representative Bernardo Vergara, maglalaan ang Department of Agriculture ng 25 milyong piso para sa naturang proyekto. Samantala, sinabi ni Vergara na isa ang Baguio sa mga lungsod na kwalipikado sa paglalaan ng mga proyekto katulad ng farm-to-market road dahil dito kadalasang kinukuha ang mga produktong agrikultural katulad ng prutas, gulay at bulaklak. Isang biglaang drug test naman ang isinagawa sa mga miyembro ng General Santos City Police Office. Ayon sa Deputy City Police Director ng GSCPO na si Police Senior Superintendent Rolly Octavio, ipinatawag ang lahat ng mga miyembro ng PNP na nasa loob ng kanilang opisina upang sumailalim sa drug testing. Nanguna sa naturang aktibidad sina Senior Superintendent Cedric Train upang ipakita na dapat ang pulisya ang dapat maging modelo ng publiko sa paglaban at pag-iwas sa paggamit ng illegal na droga. Kaugnay nito, umabot sa 150 PNP personnel ang sumailalim sa drug test kung saan ang mga ito ay maghihintay ng 2 hanggang 3 linggo upang malaman ang resulta. Samantala, itinao sa Surigao del Sur ang isang malaking pagtitipon para sa maramihang kasalan. Ito ay tinaguriang Kasalan ng Bayan na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan. Tunghayan natin ito sa ulat ni Vicky De Guzman. 56 na pares ang ikinasal sa kagaganap lamang na kasalan ng bayan sa Bislig City, Surigao del Sur. Ito ay parte sa kanilang pagdiriwang ng araw ng Bislig City nitong buwan. Nakisama sa pagdiriwang ang mga pamilya ng ikinasal at ang mga opisyales ng syudad. Ayon sa mayor ng Bislig City na si Lebrado C. Navarro, maraming mga benepisyong makukuha ang mga pares na nagpakasal. Sa ngayon, 56 ang kinasal natin ngayon. Kung mayroon sila mga benefits sa SSS, kawawa mga anak nila, lalo na sa PhilHealth. Hindi makabil ang husband or the wife dahil hindi sila kasal. Dagdag pa niya, nag-iipon na sa iisang bubong ang mga pares na ikinasal sa araw na ito. Actually, mayroong medyo matanda na, mayroong mga more than 5 years na nag-ipon, pero mayroong mga less than pa rin. Mga almost 40, mga 40 couples, mga more than 5 years.
Kasama sa mga bagong kasal ay sina May Christine Ramas Lozada at Dandy Lozada na 3 taon nang nagsasama at may 2 ng anak. Salamat dahil may programa silang ganito na halos walang bayad, ganun, libre. Para sa amin, masaya kami pa sa aming pagsasama na legal na kami. Mas mapatibay pa ma'am sa ngayon kasi legal na. Ang Kasalan ng Bayan ay isang programang hatid ng gobyerno na may hangaring makapagbuklod ng masagana at masayang pamilya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.